Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Meron lang po tayong announcement dito, ang Happy Land Christian Fellowship Center or HCFC Fairview ay magdiriwang ng kanilang 23rd church anniversary this coming August 2. Bukas na po ito at ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang HCFC Fairview ay sa pangunguna ng kanilang pastor na si Pastor Ronnie Algario. Purihin ang Panginoon, nais ko lang din i-greet ng happy birthday ang aking may bahay na si Pastora Mary Grace Llobrera. Mami, pagpalain ka ng Panginoon at lagi kang mag-iingat. I love you. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaluguran para sa Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na How to Respect God. Kung ang pagbabago ay malapit na sa iyong harapan, this is a time to depart from our characters and attitudes. Selfishness, idols, traditions, religious traits. Kagapay, huwag kang matakot sa pagbabago upang ipagpatuloy ang pagtahak sa tamang daan. Ito yung daan kung saan dinaanan ng mga alagad ng Panginoong Hesus sa kanilang lakbayin. Sana wag tayong mainip, maging matyaga nawa tayo. Iwanan na natin ang nagpapahirap at nagpapabigat sa ating mga kalooban. Nakahakbang na tayo, wag na tayong matakot na magtuloy-tuloy. Hindi nakakatakot ang paglalakad sa tamang daan or right path. Ang nakakatakot ay yung lumalakad ka sa maling daan. Dahil anytime pwede kang mahulog sa bangin o ikaw ay mapahamak. At kung nandyan ka ngayon sa kalagayan na alam mong mali ang tinatahak mong daan, laging may pagkakataon upang ikaw ay bumalik sa tama. In Psalm chapter 97 verse 11, light shines on the righteous and joy on the upright in heart. Kaagapay kakaunti ang makakahanap sa daan na ito. Kakaunti ang makapapasok, but evil cannot follow on this path. Sabi sa aklat ng Isaias, kabanatang 35 sa mga talatang 8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. The need of a breakthrough in spirit. Kailangan natin ng pagbabago bago tayo makapasok sa daan na ito. Breakthrough is for the hopeless. Yung mga ang kalagayan ay walang kapag-apag-asa pero nabago ang sitwasyon at nagkaroon ng breakthrough like Jacob, Moses, Joseph. Kaagapay, sa palagay ninyo, bakit sila nabago? Dahil marunong silang umamin at handa nilang tanggapin ang kanilang kahinaan. Kaya nangibabaw ang lakas ng Diyos sa buhay nila. Ang nagkakaroon ng breakthrough ay yung marunong umamin. Mga taong hindi nagmamagaling. Marami kasing nagpapanggap na malakas. Oo, malakas ka ang tignan, ngunit ang totoo, mahina ka. Di ba ang sabi sa iglesia ng Sardis, sa pahayag kabanatang 3, talatang 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo
Ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kagapay, hanggat hindi ka umaamin, di mo mararanasan ang lakas ng Diyos. At sa iyong pagpapatuloy sa paglalakbay, going to the right way, you need the strength of God. Paano mangyayari yon? Mamatay ka muna sa sarili mong lakas. When go to this way, right path, you will meet Jesus on the road waiting for you. Example, life of Saul. Siya po ay si Pablo. Road to Damascus where he meets God. Di ba namatay siya sa kanyang sariling lakas? At mula noon, lakas na ng Panginoon ang kanyang ipinamuhay. Life of Jacob at Peniel. Umamin siya sa kanyang kahinaan at siya ay nabago. How about you? Namatay ka na ba sa sarili mong lakas o lakas mo pa rin yung umiiral sa iyo ngayon? When you die of being prince of your pride and selfishness, diyan ka na magsisimula sa iyong totoong pagbabago. Subalit ang kulang sa atin ay yung pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Hindi natin magawang kilalanin siya ng lubos. Kaya marami tayong pag-aalinlangan. Basahin natin kaagapay ang Josue kabanatang 5 sa mga talatang 13 hanggang 15. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho. Nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak, nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Kagapay minsan, ito yung madalas nating makalimutan, ang irespeto ang Diyos. Banat tayo ng banat, gawa tayo ng gawa, but we don't give the reverence to Him. Kaya sa ating journey, hirap tayo. Kahit pasabihin nating nasa tamang daan tayo. Why? Because we often forget the very important thing, to honor God. Minsan mayabang tayo porket malakas tayo, porket magaling tayo. But at the end of the day, lulugulugo tayo. Why? We disregarded our source of strength. Kaagapay, may nakakalimutan tayo, ang tamang pagrespeto sa Diyos. So the question is, how to respect God? Isa-isayin natin kaagapay. Una, ibigay mo ang tamang pagkilala sa Diyos. Honor Him, the God who as our forefathers described Him, the omnipotent, the supreme, highest, best, extreme. When you meet Him on the right path, treat Him as He is and you will definitely see Him as He is. Worship Him as He is, for He alone who deserves the highest reverence. Subalit, ang nakalulungkot, ngayon may mga bagay tayong madalas gawin sa loob ng simbahan na hindi nakakapagparangal sa Diyos. Mabuti pa ang cellphone, nakapatay sa loob ng theater, pero sa loob ng church wala tayong pakialam kahit magring ng magring habang nagsisermon si pastor. Masyado nang mababa at pababa na ng pababa ang respeto ng marami sa gawain ng Diyos. Minsan, yung mga nagsasabing matatagal na silang mananampalataya, yun pa minsan yung nagpapawalang bahala sa mga gawain ng Diyos. Minsan nga parang hindi matimbang sa kanila ang ministeryo, mas matimbang ang mundong ginagalawan nila. During worship time, do we really worship? O nakatayo lang tayo, nanunood at nagmamasid? Where is the reverence, the right respect? Do we really honor and worship Him? Do you intentionally come late in the church? Maliban na lang kung may rason talaga, emergency. Subalit kung ang rason ay hindi nakagising ng maaga, fair ba yan sa Diyos? Most of the time, we come to the church service unprepared at minsan puyat pa.
kagagaling lang sa magdamagang party. How can you really appreciate God's presence if you are physically and spiritually not in good condition and you are unprepared? We won't be able to sense His presence. Kaya minsan umuuwing mahina pa rin, walang lakas physically and spiritually. The reason why it is called worship service because we ought to worship. Hindi para tumunganga at tinitignan mo lang yung PowerPoint at naiinip na laging tumitingin sa orasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dinadalaw ng Diyos sa tuwing araw o oras ng pagsamba. Kasi hindi mo naibibigay ang tunay na respeto sa Kanya. Hindi mo siya binibigyang pansin. Kaya hanggang ngayon, hindi mo maranasan ng lubusan ang lakas ng Diyos sa buhay mo. Even during the time of Jesus, maraming hindi nakapansin na ang Mesyas na pala ang kausap at kaharap nila because they are being blinded by their sins. Ito kasi ang problema, kaagapay. Hindi na natin ibinibilang ang kasalanan na kasalanan and we simply called it weakness. Maraming tao palusot. Nagdadahilan at nagpapalusot tayo kesyo ito ay kahinaan natin. Sino naman ba talaga ang walang kahinaan dito? But if we are trying to defend this called weakness dahil sa sinasabi natin, ang hirap pagtagumpayan ito, mahirap pagtagumpayan itong kahinaan na ito. Kapag ganito ang sinasabi mo, you are in extreme danger. You want to know why? Sooner or later, these weaknesses will just harden your heart. Wala ka ng planong pagtagumpayan kasi hindi mo ibinibilang na kasalanan at sinasabi mo itong kahinaan lamang. Kaagapay, bakit di mo na lang aminin sa harap ng Diyos na ito ay kasalanan mo at humingi ka ng tawad at magbago ka na lang? Hindi puro tayo palusot. Bakit hindi natin tignan ang Diyos kung sino siya at seryosohin natin ang ating paniniwala sa Kanya? Ikalawa, maging seryoso ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. He is strong. Diba sabi nga, let the weak say, I am strong because of what the Lord has done. But the church reduces His supremacy because of our inability to cope up in His overwhelming promises, overwhelming glory, and overwhelming power. Parang hindi tayo makasabay. Due to ignorance and hardness of heart, we diminish Him to our standard, our man-made program. Hindi dahil walang kakayahan ang Diyos na gawin ang nararapat para sa atin, but it is because of our doubt, our stubbornness, and our blindness. Na para hindi natin makita ito, we replace the anointing and the Spirit of God in the church through man-made program, strategies and activities without God's blessings. Sa pagtahak natin ng daan na ito, magsisimulang mamatay ang ating sariling effort, the human effort, surrendering our strength in exchange of taking His yoke and His burden. Kasi magaan yung sa Panginoon. Bakit yung lakas niya ang gamit natin, hindi yung lakas natin? Alam mo, kaagapay, kaya ka hirap sa paglilingkod kasi sarili mong lakas at galing ang ginagamit mo. May limitasyon ka. Ang Diyos wala. Kaya madali ka mapagod, magsawa at masaktan. Konting salita lang na o-offend ka na at nadidiscourage ka na. God set another time for us, what we called today, ngayon na. It's time to enter His rest. Gusto ng Diyos na makapagpahinga tayo sa kapaguran natin. Subalit paano mangyayari yon kung todo ka sa paggamit mo sa sarili mong lakas? Basahin natin to, kaagapay, sa mga Hebreo kabanatang 4, sa mga talatang 1 hanggang 11. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila
pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako." Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa ring pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulutang nabanggit, "Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso." Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. This is what I believe. God is inviting us to enter His rest. He will do the work. Bibigyan niya tayo ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat alam niyang hindi natin kayang gawin ito sa ating sariling lakas lamang. Alam niyang hindi tayo match sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya gusto niyang yung lakas niya ang gamitin natin. The Bible said, "Greater is He that is in me than he that is in the world." Pangatlo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Start laying down your complaint, your offense, your pride, and your doubt to God. You cannot see His glory if you dwell on your battles. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung digmaan na yan. Tumayo ka kung saan ka bumagsak. Kaagapay, hindi na mahalaga sa Diyos ang pinanggalingan mo. Your failure, your past defeat, and frustration for the battle is not yet over. The Lord is telling you right now, lay it down, for the battle is mine. Huwag mo nang sisihin ang nakaraan mo. Hinayaan na ng Lord na mangyari ang mga bagay na yon dahil sa kanyang mga plano. I-appreciate mo na lang ang kamay ng Diyos na laging kumikilos sa iyo. Huwag laging paninisi at panunumbat ang lumalabas sa iyo dahil hindi mo talaga makikita at mararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Kung ganyan, ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang mga inihahanda niya para sa iyo. Alam mo bang excited na ang Panginoon na makita ka sa inyong partnership sa ministry? Ginagamit ka niya pero yung lakas at kapangyarihan niya ang ginagamit mo. Masaya ang Panginoon na makita kang nagpo-flourish at nakikita kanyang nagtatagumpay sa buhay mo. Masaya ang Panginoon na makita kanyang lumalakad sa kanyang perfect will gamit ang kanyang lakas at kapangyarihan. Kaagapay, ano ba ang taglay mong lakas? Maaari ka magpakumbaba ngayon sa harapan ng Diyos. 3 bagay ang ipapaayos natin sa Kanya. Una, ibigay mo ang tamang pagkilala sa Diyos. Ikalawa, maging seryoso ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Sa Diyos ang papuri, at diyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay na paksa
tungkol sa kalakasan ng Diyos. Magsama-samang muli tayo sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.